Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion. Gusto ko po munang batiin si RC Chan. Maraming salamat po sa inyo sa inyong super thanks. So, God bless po sa inyo, Sir RC Chan. Maraming salamat po. Now, yung tatalakayin po natin ngayon ay trusting in God's plan. Magtiwala sa plano ng Diyos. Yung plano po ng Diyos ay eternal, pang walang hanggan. Hindi po nag-iisip ang Diyos hindi nagpaplano ang Diyos na pang isang minuto lang, isang oras, isang araw, isang linggo. Ganun po tayo magplano, mga tao. Pero ang plano po ng Diyos ay pang walang hanggan. At yung istorya po ng buhay natin ay parte ng napakagandang plano ng Diyos. Kaya po, nararapat lamang na pagtiwalaan po natin ang ating Diyos sa kanyang mga plano. Nilikha po tayo ng Diyos ng merong layunin, merong purpose po sa buhay natin. Kaya po, dapat po natin pagtiwalaan na yung Diyos na siyang lumikha sa atin, na mayroong layunin, na mayroong purpose, ay mayroon ding plano sa buhay natin. Kailangan po natin siyang pagtiwalaan kung saan niya tayo dadalhin, kung saan niya po tayo idadako, at ano po ang destinasyon natin. Now, sabi po rito sa Psalm 37 verse 5, "Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will act." Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala sa Kanya at tutulungan Kanya. Napakagandang pangako sa Biblia. Ito po ay sulat ni Haring David. Most of the Psalms po ay sulat ni Haring David. Yung talata po natin ngayon, very straightforward. Talagang nandyan na lahat eh. Kailangan na lang natin talagang i-apply sa ating mga buhay. Now, pag sinabi po nating commit, ibig sabihin ipagkatiwala. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi natin babawiin pa. Kaya po yung una nating teaching ngayong umaga, to commit is to not take things back. To commit is to not take things back. So kung ikaw ay, pag sinabi kasi nating commitment, kung ikaw ay nangako sa iyong mapapangasawa na siya lang ibigin mo sa hirap at ginhawa, as long as you're alive, as long as you're here on earth, commitment yon. Kapag sinabi mo yon at totoo yung commitment mo, you're not gonna take things back. You're not gonna take that promise back. Ibig sabihin, you will pursue. Ipagpapatuloy mo, itataguyod mo, ipaglalaban mo yung pangako na yon, yung commitment na yon. Now, sabi dito sa talatang ito, commit your way to the Lord. So, kapag meron ka isang bagay na pinagkatiwala sa Panginoon, kinumit mo sa Kanya, hindi mo na babawiin pa yon. No? Yun na yung pinaka-commitment mo. To commit is to not take things back. Now, ito po yung naging problema nating mga tao. May mga problema tayo minsan, binibigay na natin sa Panginoon. Kasi, syempre, Christian tayo, naniniwala tayo sa Diyos, we commit things to the Lord. Kaso ang problema, minsan, pagkagising natin ng umaga, nakalimutan natin yung commitment natin, nagsisimula na naman tayo mag-alala. Inaalala na naman natin yung mga problema na kinumit na natin sa Panginoon. Maging mga decisions na ginagawa natin. Once kinumit mo yan sa Panginoon, ibinigay mo sa Panginoon, pinagkatiwala mo sa Panginoon, hindi mo nababawiin pa. Kasi pag binawi mo pa yan sa Diyos, parang sinabi mo na rin sa Diyos na, Lord, I can handle this. Diba? Lord, you cannot handle this situation, but I can. Di ba parang ang yabang, di ba? Actually, yun ang nangyayari. Hindi man tayo aware, pero actually, nagiging mayabang tayo in a sense, no? Kasi, binigay mo na sa Panginoon, pinagkatiwala mo na sa Panginoon, babawiin mo pa, para mo na rin sinabi, Lord, you cannot handle this situation, but I can. Kaya ako na yung bahala mag-alala dito. I will worry about this. I will solve this. Kaya kung meron man tayong mga suliranin na nilulutas sa kasalukuyan, pag kinumit mo sa Panginoon yan, don't take it back from the Lord. Hayaan mo na sa Panginoon. At hayaan mo ang kapayapaan ng Panginoon ang manaig sa iyong puso. Now, number 2, trust is relinquishing personal control. Sabi po rin sa pinag-aaralan natin, commit your way to the Lord. That's number 1. Number 2, trust in Him. Now, pag sinabi nating trust, ito po yung
nire-relinquish natin. Ibig sabihin, nile-let go na natin. Ano yung ile-let go natin? Control. Control. Hayaan na natin, kaya nga mo binigay sa Panginoon kasi siya yung may control ng lahat ng bagay, tapos kukunin mo sa Kanya, tapos ikaw ulit magko-control ng sitwasyon mo, at feeling mo, ikaw ang magsosolve ng sarili mong suliranin. Hindi po ganon. When you trust the Lord, you also relinquish control. Yung personal control. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ikaw na yung may hawak ng buhay ko, may hawak ng sitwasyon ko, kahit sa membro pa ng pamilya mo yan sa ibang lugar, sa malayong lugar, ikinumit mo sa Panginoon, huwag mo nang bawiin sa Panginoon. Hayaan mong yung Diyos na siyang may control ng lahat ng bagay ang tumulong sa iyo, sumaklolo sa iyo. After all, nagtitiwala ka sa Kanya at ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Yan po ay pangako sa Biblia. Principle sa Biblia na pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Isipin yung mabuti, no? Sa tao nga, ginagawa natin yun eh. O ito, nagtiwala sa akin itong tao na ito, hindi ko ito papahiya. Diba? Lalo na tayo mga Pilipino, meron tayong ganyang culture eh. Hindi ka mapapahiya sa akin, bro. Nagtiwala ka sa akin, hindi ka mapapahiya. How much more sa Panginoon na hindi niya itataya yung kanyang pangalan? Kaya we have to relinquish personal control. Kung ang Diyos ang may control, binigay mo na sa Panginoon, siya ang may control, hayaan mo na sa Panginoon. Hayaan mo siyang tumulong sa iyo, sumaklolo sa iyo, at magresolba ng mga bagay na kinumit mo sa Kanya. Maging yung mga ginagawa natin araw-araw na kinumit natin sa Panginoon, let God be God. No, hayaan mo yung Diyos. Diyos siya eh. Tayo-tao lang. Hayaan mong magpaka-Diyos yung Diyos sa buhay mo. Number 3 po. God would not fail. Lagay na natin will. God will not fail those who trust in Him. Hindi po bibiguin ng Diyos yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sabi po rito sa mga talata, no? Commit your way to the Lord. That's number 1. Ipagkatiwala. Pangalawa, trust in Him. Magtiwala. At yung pangatlo, God will not fail you. Sasagot at sasagot ang Diyos. Sasaklolo at sasaklolo ang Diyos sa iyo. Tutulungan at tutulungan ka ng Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Sa Panginoon talaga, hindi ka mapapahiya. God will not fail those who trust in Him. Again, pangalan ng Diyos yan eh. Nagtiwala ka sa Kanya. Binigay mo talaga ng buong buo yung mga issue, suliranin, o yung mga activities mo, mga plano, mga desisyon mo, ibinigay mo sa Panginoon. Hindi ka papahiya ng Panginoon. Sasagot at sasagot siya sa iyong mga panalangin. At sabi dito sa mga talata natin, no, tutulungan ka niya. So, ano po yung application natin dito sa sa talatang ito? Number 1, commit completely. Ipagkatiwala mo sa Diyos, lahat, kompleto, completely, buong buo. Hindi yung ipagkakatiwala mo yung isang bagay sa Panginoon, pero sabihin mo, Lord, sige, 90% ikaw nang bahala rito. Ako na bahala sa 10%. Ganun ba yung gagawin mo? Para mo na rin sinabi sa Panginoon, Lord, I think you can only handle 90% of my situation. 90% of my problems. 90% of my... Di ba? Akin na yung 10%. Akin na yung 20%. Ako nang bahala rito. I can manage. Hindi po ganun. When we commit to the Lord, you commit everything. And completely. Buong buo. Kaya mga kapatid, sa atin po, iba-iba yung sitwasyon natin. No? Ako po kasi, marami akong nakakausap ng mga tao. Iba-iba talaga sitwasyon. Iba't ibang problema, iba't ibang suliran, iba-iba ang pinagdadaanan. Iba't iba rin ang dealings at pagkilos ng Diyos sa bawat mga Kristiyanong nakakausap ko. Nakakamangha. No? Ma-amaze ka sa pagkilos ng Panginoon. Pero isang bagay lang po, kahit iba-iba sitwasyon natin, iba-ibang level din ng problema. Minsan yung iba, yung problema, matigas ulo ng anak. Pero yung iba, yung problema, namatayan ng anak. Diba? Magkaibang level yon. Yung iba, nalugi sa business. Yung iba, nasunugan ng bahay. Kasama yung lahat ng mga mahalagang bagay. Iba-ibang problema, iba-ibang sitwasyon. Pero, isa lang po ang Diyos natin. Walang mahirap sa Diyos. Walang level-level yan na mahirapan ng Diyos. Ay, level 10 tong problema nito, mahirapan ako dito. Walang ganun po. Sa Diyos,
Lahat ng problema, kaya niyang solusyonan. Kaya tayo mga Kristiyano, no, mga vulnerable, tao tayo mga vulnerable, mga mahihina. Kaya nararapat lamang tayo magtiwala sa Panginoon ng buong buo. At yung problema natin, kahit gaano kalaki yan, hindi mahirap sa Panginoon yan. We can commit completely. Pangalawa po, overcome lack of trust with humility. Paano mo lalabanan yung kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos? Kasi ang ganda ng talata natin, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Pagkatiwala mo sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Yung pagkakasunod-sunod, ang ganda ng ganda ng talata kaso ang problema, minsan, or madalas, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, kulang. O kaya today, kasi tao tayo, ganito tayo kahina Minsan, Monday, yung tiwala natin sa Panginoon, buong buo. Pagdating ng Friday, lumiit na. Tao tayo, ganyan tayo mga tao, no? Paiba-iba. Minsan, kulang na kulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Now, paano mo mapapagtagumpayan ang kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos? Sabi ng iba, di magtiwala ka sa Diyos. Di ba? Kulang ka sa pananampalataya, kulang ka sa pagtitiwala, di magtiwala ka sa Kanya. Mga kapatid, kung yan ang sagot mo, baka hindi mo nakikita yung pinaka-problema. Ang problema po kasi ng kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos, kadalasan pride. Minsan hindi tayo nagfo-focus sa kapangyarihan ng Diyos, sa kakayanan ng Diyos Minsan nagfo-focus tayo sa kakayanan natin. Anong tawag ron? Pride. Piling natin mas magaling pa tayo sa Diyos. Maybe we're not just aware, pero ganun ang nangyayari kapag kulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Mas umiiral na yung I can do this, Lord, I can handle this, I can manage, I can solve my own problem. Kaya hindi tayo masyadong titiwala sa Panginoon. Now, we can overcome lack of trust with humility. Ibig sabihin, magpapakumbaba ka sa Panginoon. Lord, tao lang ako. Yung mangyayari nga sa mga susunod na mga minuto, hindi ko alam mangyayari. Ako nga na nag-shoot ng devotion natin ngayon, hindi ko alam kung matatapos ko ba ito. Baka mamaya matigok na ako I cannot control. Wala talaga akong control. Ito 15 minutes devotion to, baka ma-deads na ako after 15 minutes. I don't know. Tayong mga tao, wala tayong control. Yung Diyos lang talaga may control, siya lang yung makapangyarihan. Kailangan nating tanggapin yung katotohanan na yan. And we need to humble ourselves before God. Lord, ikaw talaga yung makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung may control. Ikaw yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw yung matalino, marunong sa lahat. Therefore, I humble myself before you. Kung ano man ang pinagdadaanan ko, Lord God, pinagkakatiwala ako sa inyo at nagtitiwala ako sa inyo. And I know, tutulungan niyo ako. Mga kapatid, we can overcome lack of trust with humility. Kailangan lang natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pangatlo po, trust, wait, and see how God will work. Sabi sa talata natin, ipagkatiwala mo sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, tutulungan ka niya. So ano dapat natin gawin? Trust, magtiwala sa Kanya, wait, mag-antay kung anong gagawin ng Panginoon. Pangatlo, see how God will work. Tayo po alam mo yung Diyos po natin, lagi tayong ina-amaze. Lagi tayong pinapamangha ng Diyos. Kasi yun naman ang purpose natin, laging mamangha sa Panginoon, to glorify Him and honor Him and be amazed by how God works. So sa atin po mga mananampalataya, let's just trust the Lord, wait and see how God will work, because God will work. God will answer. God will respond. God will rescue you. Sabi rito, magtiwala sa Kanya, tutulungan ka niya. Antayin mo. Mawi-witness mo. Makikita ng iyong mga mata kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay. We just need to trust, wait, and see how God will work. Para sa ating discussion po, is there something you need to trust and commit to God right now? Meron bang isang bagay, isang parte, isang area ng buhay mo, o suliranin, o membro ng pamilya, na kailangan mo ipagkatiwala ngayon sa Diyos right now? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin,
Dear Lord, you know my situation. Nothing is hidden from you. You know everything about me. Please help me commit completely to your plan. Grant me the strength to overcome any lack of trust with humility. I choose to trust, wait, and eagerly anticipate witnessing how you will work in my life. In Jesus' name, I pray. Amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po kay Pastor Adonai Ram. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagiging katuwang dito sa ating daily devotion. At kung meron po kayo natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.